Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 41st regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasita Esliviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Linatok, Honorable Donato Armonfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr. Do we have a quorum? And the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Bibong Mendoza for our invocation. Paus po si Consel Bibong at may konting trangkaso. The Honorable Linatok is requested for our invocation. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa umaga pong ito, kami ay lubos ang pasasalamat sa inyo sapagkat patuloy mo kaming binibiyayaan ng napakaraming pagpapala, lalo tigit ang aming buhay. Tinatalaga po namin ang aming buhay sa paglilingkod sa bayan na inyong pinagkatiwala sa amin. Kaya po hinihiling namin ang inyong pamamatnubay sa aming isip, puso at sa lahat ng aming pag-uusapan ay maging kasang-ayon sa inyong banal na kalooban. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala upang kami maging karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapalang nagmumula dyan sa langit. At sa umaga pong ito, patuloy niya kaming pagpalain, basbasan, gabayan upang sa lahat ng aming gagawin, malimutan na ang aming sarili at ang aming maalaala lagi ay ang inyong kalooban at ang paglilingkod sa bayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Diyos. Tayo po ay magalang na tumindig at ating ilagay ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at awitin natin ng buong galang ang lupang hinirang. Yang magiliw, perlas ng silanganan, alab na puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig,
di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may dilag ang tula at tawid sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng buwan at ipagsinta, ay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga bisitang nating narito. Ang atin pong DILG Officer Dr. Doy Adaya, sa atin pong City Personnel Officer Ronnie De Castro, sa lahat po ng mga bisita at mga empleyado ng City Hall, magandang umaga po. Before po mag-start ay siguro po mapapansin po ninyo lahat po ng konsehal ay meron na ho tayong laptop sa inyong harapan. Ito po yung start ng ating paperless session. Pero ginawa po muna natin munang hybrid para ho masanay po yung ibang mga konsehal, lalo na po si Tita Patsy ha. Kasanay po tayo na magkaroon para po pagdating yung time ay tatanggalin na po natin ang paggamit po ng folder. Nakatipid na ho tayo sa supplies, ay nakatulong pa tayo sa environment. At yan po ay binalak po natin yan, wala po yung games. Conseldon ha, wala po yung games para ho concentrate po tayo sa session. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Plants versus Zombies. Magandang umaga po sa ating lahat. Considering that we all have copies of the minutes of the special session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Seconded by the Honorable Lenatok. Discussion? Objection? The Chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Before the Honorable Katipon, sige. The Honorable Luwansing is recognized. Magandang umaga po sa lahat. It is my privilege na ipakilala po ang magre-represent sa lungsod ng Lipa para sa darating na Alae Festival Mutya ng Batangas 2015 na gaganapin sa bayan ng Santo Tomas. Mr. Presiding Officer, I move for suspension of the rules to accommodate Miss Rochelle Fatima Silang Agustin, our Miss Lipa Tourism 2015 first runner-up and Lipa City's official candidate for Mutya ng Batangas. There's a motion to suspend the rules. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The Chair hears none. Rule suspended to accommodate our representative, Lipa City representative for the Mutya ng Pilipinas 2016. Tama ba? Hello, ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Rosel Fatima Silang Agustin, 19 years old po. From Barangay Ladlod, Lipa City, Purok 3 po. Ayun po. So, yun po, lubos ko po kayo inaanyayahan sa pageant po namin sa December 5 sa Santo Tomas po. Yun po yung coronation night. Tapos, humingi po kami ng konting tulong po para po tulong at suporta na lang din po sa bilang tayo naman po ay mga Lipenyo. Yun po. So, maraming salamat po. Yun po. Thank you. So, Makmak, you have anything to add sa sinabi po ng ating candidate, representative? Salamat po sa inyong oras at syempre po hinihingi po ang suporta din po ng ating po mga kababayan po. Let's support po si Mr. Shell para po sa laban po. Ang laban po niya ay laban din po natin. Kaya ang tagumpay po niya, tagumpay din po ng Lipa. Siya po ang representative po ng Lipa. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Salamat po. Sige, thank you po. The Honorable Katipon is recognized. Suspended pa po ang rules natin. Suspend ho yung rules at ako bumabati ho na isang magandang umaga. So,
Noon hong last special session, last Wednesday, atin hong inusap o atin hong nirequest ng ating DILG officer ay makasama ho natin at the same time ay narito rin ho ating city personnel officer para ho ipaliwanag ho sa atin itong status ho ng appointment ni Atty. Makasait at dito hong sa kanyang Vice President sa Liga ng mga Barangay. At kanina ho, bisita ho natin yung Vice President ng Liga ng mga Barangay, si Paulino Kerbin, at siya daw ang Vice President ng Liga ng mga Barangay, at siya ay uupo bilang replacement o kapalit ng ating ABC President Berilio Makasait. So, noon hong Miyerkules, kung natatandaan ho ng bawat konsyal, atin ho napagkaisahan na atin hong usapin ng atin hong mahal na City DILG officer, Mr. Doy Adaya o Dr. Adaya, na may paliwanag ho sa atin ano ho talaga ang atin hong gagawin ho na sanggunian dito. So para ho for the record, akin ho sana Mr. Chairman in-invite ang atin hong City DILG officer, Dr. Doy Adaya, Mr. Chairman. May we request our DILG officer, Dr. Doy Adaya, to shed light regarding po sa process of appointment ng atin pong ABC President. Maraming salamat, Vice Mayor. Binabati ko kung lahat, the honorable members of the August body, the honorable members of the Sangguniang Panglungsod, presided and headed by the honorable Vice Mayor Eric Aprica. Yun hong ating mga organic personnel na Sangguniang Panglungsod at ang ating hong mga bisita. Ako ho I'm quite glad that I was invited at katunayan ay kanina ko lang ho na-receive ang sulat. Ito ho, kanina lang umaga by this August body in order to shed light on the process ba regarding the succession in the office of the Liga ng mga Barangay. Maliwanag ho, the provision of the code, particularly provision 491 hanggang 507, ay wala hong sinasabi sa succession. The provision of 507 under the Local Government Code of 91 provides, among others, that the Constitution and bylaws of the National Liga shall be the one to provide the guidelines on the manner of succession sa office ng Liga ng mga Barangay. At ang sinasabi po sa bylaws ng Liga ng mga Barangay, particularly Article 12, Section 2, in case of a permanent vacancy in the office of the Liga President, either resignation, removal from office, or abandonment of position, by operation of law and through the process of succession, the incumbent Liga Vice President shall assume the office of the Liga President. As short as that. Subject, of course, to the confirmation of the National Liga Board. Yun ho ang maliwanag na particular provision ng bylaws ng Liga ng mga Barangay. As short as that. Before po, ako po humihingi ng paumanhin kay DILG officer na ngayon niyo po natanggap yung letter, pero kasi po galing po sa opisina niyo last week, ay sarado po yung office, yung una. Padalawa po ay bumalik po ulit, may tao po ay hindi daw po natanggap ng letter kung hindi personaling iabot sa inyo. So ngayon po kayo namin nakita, kaya pasensya na po kayo at ngayon po nadalang letter. I'm sorry po, for the past 1 week, our office had been too busy attending some numerous field works, particularly in the serving of notices and suspension to our barangay officials and attending seminars in Batangas and in the regional office.
may policy in my office, ako lang ho ang tatanggap ng lahat ng official communication kasi ang nangyari ho ay pag ako naghahanap ay hindi makita nila, ay ako na may bata pa hong uminit ang ulo, ay malapit na ako mag-retire, ay baka ako'y madedo. Kaya ang naging policy ko ho ay ako ang personal na tatanggap. And as a matter of fact, only this morning, I received your invitation. And thank you very much. Siguro po ang next, kung pwede po sana, i-open po sa sanggunian, kung meron po kayong clarifications na gusto pong malaman sa atin pong DILG officer, ay pwede na po kayong magtanong. Siguro unahin na po na si Consel Katipon. So, salamat ho, Mr. Chairman. So, thank you, Dr. Adaya, for enlightening us about the assume of the Vice President. Yung Mr. Doktor ay kailangan mag-o-taking pa rin bago mag-assume as replacement ng ating ABC President Makasait. Normally, in any natural course of events, when it comes to the performance of any office, according to the civil service rules, kailangang mag-out of office muna. Not only the members of this owners body, maging sa ibang opisina, kailangan ng isang official ng bayan or pinakamaliit na kawani, kailangan mo nang mag-take ng out of office before he can officially perform his duties and responsibilities. So, isa lang ho yun. So, hindi na ho kailangan yung halimbawa, yung Association of Barangay Council ng isang resolution. Wala na ho yun. Basta as a Vice President, ina-assume niya na siya ang papalit sa Presidenting na-vacate, na-dismiss. So, siya ho papalit, kailangan lang out of office. Thank you. Additional question lang po. Bukod po sa out of office, ano pa pong mga documentary requirements ang kailangan pong, if I were to assume as ABC President, ano pa po yung documentary evidence or requirements po na kailangan pa po namin, kailangan ko pang isubmit, pwera po yung sa out of office? First, there must be a proof that the position is vacant. Anybody cannot succeed to any office if there is no proof of either temporary or permanent vacancy. Second, the legitimacy of the successor in office. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, magandang umaga ho sa atin ng Vice Mayor, sa atin ng mga kasama dito sa Sangguniang Panlusod at lalong-lalo na po sa ating bisita kay Dr. Adaya. Kakatanong nga lamang po ni Vice Mayor at kakasabi niyo po lamang na kailangan ho legitimate ang pagkakaalis at kung tama ang pagkakaalis at kailangan ay yung successor ay naaayon din. Ano ho? Ang gusto ko lamang po sana pong maliwanagan ay official na ho ba o meron na hong permanent vacancy dito po sa Sangguniang Panlunsod? As far as the documents are concerned and as far as our department has rendered our duties and responsibilities, I believe personally the position is vacant. So it is permanent po? I cannot vacant. say whether the position is temporary or vacant depending on the course of events on the days to come. Ang kasunod kong katanungan doon kasi hindi nga po ninyo masabi kung ito po'y temporary o permanent. So, kung wala ho magdedetermine niyan kung temporary o permanent, how can we fill up the position if it is not permanent? At kung temporary ho yun, ay di dapat po ay considered absent ho lamang. Or meron hong ibang meron hong nakalagay pa rin siguro na naaayon sa when atin the position is liga. temporary in character under existing rules, the successor can take office in a matter of 3 days as officer in charge. Yes, I understand. On the start ng 4th day, the successor can act as acting
and he can perform his duties and responsibilities except to appoint or to replace employees in his office. But upon the termination of 30 days, he can do so doon sa mga sinabi ko. Apo. So, balik lang po ako dun sa aking tanong kanina, sino ho ang magde-determine ho noong temporary vacancy at permanent vacancy? Kasi po, ang nangyari po dito sa Sangguniang Panlunsod, kaya po kami naguguluhan, ay ilang linggo na po na hindi po nakakadalo ang atin pong isang kasamahan, ay medyo kaya ho kami nakapagtanong na at nagtanong sa inyo. Wala po kasing formal na transmittal po sa Sangguniang Panlunsod. Ang isa pa hong katanungan ko di, sino po talaga ang dapat na nagtatransmit ng official letter sa Sangguniang Panlunsod para naman ho malaman namin at ma-determine din ho namin yung katatayuan po ng isa po namin kasama na naandito rin po. Siguro po ay tawag ho dito, kung kayo nga po ay kayo po ay nakatanggap din ho ng letter po na nanggaling po sa ibang ahensya na pinadala po sa inyo ang official transmittal, pati po ang nabalitaan po kasi namin na tinanggal na rin po ang salary ho at tinanggalan na rin po sa personnel ang pangalan po nung kasamahan din po namin dito. So papaano sila nakapagtanggal ho ng ganyong posisyon nang dito po sa Sangguniang Panlunsod ay wala po kaming nalalaman? I do not know yung pong process na yon, how na nawala sa listing yung incumbent. But as far as our office is concerned, by virtue of the general power of supervision over local government units, the Ombudsman empowered the department to serve or to delegate sa office of the secretary to order any suspension among local elective officials. Ang sinasabi ho sa order ng Ombudsman, hanggang sa serving lang ng notice. Pag na-receive na ng respondent at nagawa na namin, hindi ho sinasabi sa order ng Ombudsman na ibigay ninyo sa mga kinaukulang opisina. Tumitigil na kami doon. Hanggang doon lang. Well, the provincial office of the department through the provincial director, nagawa na po ang tungkulin na ipabigay na sa mga kinauukulang respondent at na-receive na nila. Ngayon, to your question, who would determine the vacancy? It's not our office who will determine. Maybe I surmise that upon receipt of the pertinent documents, you will be the one to peruse in between lines the provision of the legal provision of the Ombudsman. Actually po, tayo po ang Sangguniang Panlunsod po, isang official entity ng branch ng government. So hindi po pwedeng we will read between the lines. Kailangan po i-official din po ang transmittal. And I assume ko rin po na meron po talaga dapat dyan na office, bukod po sa DILG, na dapat ay ini-inform officially ang Sangguniang Panlunsod. Kung hindi man po yung nagawa ng office concerned, ay siguro po dalawa lang po pwede nating pagkuhanan. Yung pong si Attorney JR Makasait, o kung hindi naman po sa kanya, kung sino po mag-a-assume. So ngayon po ay narito rin po, nasaan na si ano? Meron po tayo mga documents na officially isinabmit ng Vice President po ng Liga ng mga Barangay Kagawad, ng Liga ng Association of Barangay Council. Pwede pong basahin po ni Consel Nilo. So, Mr. Chairman, si Barangay Captain Kerubin, kanina ho, tayo, witness naman tayo lahat. Nagpunta dyan na may bit-bit ho ng mga dokumento from Xerox from the Office of the Ombudsman, from the Department of
Interior and Local Government, ng Office of the Provincial Director, memorandum from Department of Interior and Local Government, Department of Interior and Local Government to Noel Bartolomé Labac and Director Renato Elbrion. So ang concern lang ho dito, for the record purposes, so, kung baka ho pwedeng malaman kay DILG kung ito ho ay mga tunay, ito ho ay Xerox, ito ho ay bumagsak sa ating kamay kanina, kita ho nyo, na hand carry lang ni Kapitan Kerubin. So ang hinihingi ho kasi ng Sangguniang Panlungsod, especially the presiding officer, Vice Mayor Eric Aprica, yung sino ho kayang pwedeng proper department na pwedeng mag-endorse formally ng mga dokumentong ito ho dito sa amin? Siguro ho, if I may suggest, the Office of the Provincial Director ng aming opisina upon request. The Honorable Linato is recognized. Naniniwala ba tayo, Mr. Chair, na kaya meron pong mga municipal DILG and city DILG upang sila yung maging tulay papunta or galing sa provincial director? Nakarating na po ang provincial office dito sa City Hall, ay hindi pa ho nakakarating sa Sangguniang Panlungsod. Bakit hindi po kaya ng ating city DILG na mag-provide sa atin ng kopya? Eh sila po ang direktang, sila po ang direkta, Mr. Chair, na sa provincial office. Di po ba, Mr. Chair? With your respect to your honor, I was thus instructed by my provincial director to do so. Because only the secretary of the DILG and the regional office gave authority to the provincial director to serve the notice. Your humble servant as city director of the city did not give me the authority to do so. Okay lang. But anybody who is interested, if I may say, anybody who is interested, not only this august body, who wish to have the official copy, may request our provincial office. It is not barred. So the best thing hong magagawa natin, Vice Mayor, dito, so yun hong stand ng ating city DILG, i-address na ho natin ito sa ating Office of the Provincial Director. But before that, gusto ko lang ho sanang maipakita sa ating DILG na ito bagahong mga taong ito like Noel Bartolabac, CESO 5 as a Provincial Director ho talaga Siya natin. po ang aming Provincial Director, and as a matter of fact, as I personally know, Honorable Punong Barangay Kerubin was the one who got the copy from our provincial office. So yun hong Renato Brion as a regional director po natin. He is our regional director. So and wala po. So siguro ang best nating magagawa dito, so kita naman ho natin yung statement ho na ating maggawa ho tayo sa resolution requesting the Office of the DILG Provincial na maparnisan tayo ng kopya bago natin tanggapin yung ating magiging, bago mag-assume ito hong ating bagong ABC President. The Honorable Mendoza is recognized. Ang akin lamang pong, kasi tayo yung magkasama dito sa Sangguniang Panlungsod, yung nabanggit po ni Konsehal Nilo na bakit po kailangan pa natin dalhin po muna uli sa ating probinsya. Ay samantalang na andito naman po ang ating DILG officer who can check the veracity and the authenticity of the documents. At kung ito po talaga ang pinadala ho, then the document is official. At ito po mismo ang isinerve ng atin pong DILG. Your Honor, based on the documents that you are handling today, Apo. I can vouch the veracity of that documents, of those documents rather. So, this is an official document kasi ngayon ko lang ho ito nakita at ngayon ko rin lang ho ito nahawakan. So, ang ating pong DILG ay nagva-vouch na po dito. So, ang atin lamang po siguro proper, ang atin lamang pong iniintay is kasi this was hand-carried at baka mahihingi po natin ng opinion po ng ating pong DILG because this was hand-carried and it did not pass through the proper process or doon sa pagdaan talaga para makadating sa ating opisina. So, ito ho bang pagdadala ng ating pong Kapitan Kerubin dito sa ating opisina, pag na-receive po ba ito ng ating opisina, will this be an official transmittal
at na madideclare na po na permanent vacancy, na meron tayong permanent vacancy dito sa Sangguniang Panlunsod? Depende po sa inyong interpretasyon. As far as I know, there is a permanent vacancy or temporary vacancy in the office of the Liga ng mga Barangay. So can we have your proper opinion or the official opinion of the city DILG? Kasi po ang nakalagay po dyan, the documents were received last October 14, Okay po. which was served by our provincial director. And from that time on, I presume, much to our regret, all official transactions ay nagsis na in the office of the Liga ng mga Barangay in the absence of any legitimate successor. Ganito po, ito pong documents na dala po ng Vice President po ng Association ng Barangay Council ay i-receive po formally ng Secretariat ng Sangguniang Panlunsod. Second, ang atin na lang pong gagawin ay kailangan ho nating ma-determine ng sanggunian if yung decision po ba ng ombudsman ay enough to assume na nagkaroon na po ng vacancy, number 1. And number 2, ay yung legality naman po ng pag-assume naman ng Vice President through that document. And number 3 po ay yung prerequisite na requirements ay kung fully complied po ng Vice President. So, pwede po mabasa yun sa decision. Mr. Presiding Officer, gusto ko lamang sanang mag-comment po. Kasi po ay nabanggit na rin naman po na official po lahat ng dokumento, nabanggit na po kanina ang Article 12 din ng ating pong Liga ng mga Barangay na merong automatic succession na rin dahil dun sa kanilang internal rules po. At nabanggit na rin po kanina under the Local Government Code na meron na pagka merong permanent vacancy, merong incapacity, ay pwede na mag-assume ang bago. So I think, Mr. Presiding Officer, it is nandito na rin naman po, samantalahin na rin natin po ang ating pong ang presensya ng ating CTDILG. Baka po pwedeng yung opinion po kasi nila matters na rin at yun po ay pwede nang sundin. Kasi ang DILG opinion ay well respected na rin po pagdating sa mga legality ng ating pong batas. So I think if he can say it here verbally or we have to wait for his formal letter so we can do action dito ho sa mga nangyayari nito. Your Honor, based on the documents na hawak ninyo, it's no longer a legal opinion. It's a word of law because an order from the Ombudsman. Kung ano sinasabi ng Ombudsman, hindi na maaaring matapakan pa yan o matapawan pa yan o ma-supersede pa ng illegal opinion. Mr. Chairman. Ngayon, ang akin po lamang i-votes is Mr. Kervin, the duly elected Vice LNB President. He is the duly elected and incumbent LNB Vice President. And Mr. Chairman, i-add ko lang, kung siya yung duly elected, so lawfully, siya yung lawful successor ng position ng ABC. Wala ho ako question doon. Ang question ko ho yung process ng dokumento. Hindi ko ho kino-question yung decision ng ombudsman. Yun lang hong process papunta ho sa Sangguniang Panlunsod. Ang Sangguniang Panlunsod ho, ang tawag sa bawat konsyal sa Vice Mayor ay kagalag-galang, honorable. So, honorable department, Sangguniang Panlunsod. Ito ho'y dalalaan kanina ni Kapitan Kerubin. Ano hong authority kaya niyang magdala niyan dito na puro Xerox? Paano ho natin siya tatanggapin? Wala ka ho talagang formal communication ho from kung hindi ho talaga po pwede ho sa Lipa City DILG from the provincial para naman ho maging formal ho, maging kagalang-galang ulit ang mga Sangguniang Panlunsod na ito. Kasi ho, ito'y dalalaan kita natin lahat. Wala ho siyang authority dalhin dito. Unang-una, Xerox. Wala certified true copy. Padalwa, sino siya para magdala dito? Siya assume din bilang siya Vice President. Tama, siyang Vice President. Pero yung dokumento niyang hawak. Kasi ang ating pinoproteksyonan dito hanggang ngayon,
Kung nakikita ho ng mamamayan, pinoproteksyonan pa rin ho namin dito si Atty. Makasait. Yung dating ABC President, na sabi na dismiss siya dahil siya may kaso sa ombudsman. Pero wala naman ho. Ito pa rin ho. Dala ng Vice President, ako i-assume, ito yung dokumento. So, nasa na ho yung respeto nila sa Sangguniang Panlungsod. So, sana naman ho, formal communication sa lahat ng maliit na bagay, maliit na request, laging nag-i-endorse dito para i-accept natin din ng formal. Paano natin i-accept si Kerubin dito ng formal? Ay ako hindi makakapayag dito na siya basta paparinit, wala hong dokumento siyang hawak. Dahil ang kinikilala ko pa rin yung ABC President ay si JR Makasait. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, dinala po dito ni Kapitan Kerubin yung dokumento. Pero kung mapapansin niya po ay wala siya dito. So hindi po niya sinasabi na mag-a-assume agad siya. Maybe he is in the process of doing the official papers para po official na madala dito sa atin. So alam ko naman po nakagalang-galang si Kapitan Kerubin, isa pong magaling na kapitan ng Barangay Kumba. At I know na kaya siya wala dito ay dahil alam niya na wala pang official and he is on the process of doing it, Mr. Chairman. Comment lang po from the chair. Actually, hindi po talaga dapat si Kapitan Kerubin ang mag-aayos ng papel or unofficially or officially. Meron po talagang designated na agency na kailangan mag-inform sa Sangguniang Panglungsod. Ang sa akin lang po dito, bilang tayo po ay member ng Sangguniang Panglungsod, at alam po natin na every day na nade-delay ang appointment or ang representative ng mga barangay council sa Sanggunian, ito po ay nasasacrifice ang delivery ng services sa atin man pong mga barangay officials. Tayo naman po ay alam po natin ang sitwasyon. Siguro po it's up to the Sangguniang Panglungsod to determine with the help ng ating pong DILG, kung sa tingin po natin ay enough na po yung documents na dinala. Kung hindi man to po official, at kung sino man pong opisina may kasalanan, ay immaterial na po. Kasi kailangan po natin ng agarang aksyon para ho naman na magkaroon na ng closure ito hong issue regarding po sa dismissal kay Attorney Makasait. And I'm asking, although wala po dito si Kapitan Kerubin, ay officially po, ay dapat po tayo ma-determine na po natin kung i-accept po natin siya based sa documents na dala and based po sa mga requirements na kailangan po niyang i-provide. Mr. Presiding Officer, I think tama po yun kasi ang atin pong paghawak po ng dokumentong ito at nakita ko nga ho kanina ay nauna pa ho si Kapitan Kerubin na magkameron ng kopya kaysa sa Sangguniang Panlungsod. So this is, we know that this is a public document, pero siya ho ay nagkameron na kaagad ng kopya. So ang Sangguniang Panlungsod ay nananatili ho na wala hong kopya nito at hindi ho nabigyan ng kopya. Ang tama po ang sinabi ng ating Vice Mayor, ang atin pong iniisip dito sa Sangguniang Panlungsod ay meron yung isang posisyong na bakante at napaka-importante pa ho ng posisyong iyon. At ang hinahawakan po ay ang asosasyon ng barangay captain. Kung hindi po talaga kaagad malalagyan ng tao o ng gaganap doon sa posisyong yon, ay talaga pong mahahamper ang atin pong pag-deliver ng services sa ating mga barangay. At alam naman po natin na si ABC Makasait ay nagampanan din po niya ng ayos po yung kanyang pagiging ABC ng mga nagdaang taon na siya ay kasama natin dito. Pero ang pinoprotektahan po natin ay ang ating pong institusyon at ang ating pong asosasyon ng mga barangay captain na sana po ay magkameron na uli ng hahawak at ng makasama ho uli natin dito sa Sangguniang Panlungsod. Yun na nga lamang po ang ating pong nagiging katanungan. Nauna pa ho si Kapitan Kerubin na magkameron po ng kopya dito ng ganito pong dokumento bago ho ang Sanggunian. So, saan po at kailan kaya magkakameron ng official transmittal ang ating opisina para naman ho alam natin kung kailan talaga
uupo ang Vice President dito sa atin? Siguro that matter can be resolved through a committee hearing. So yung dun po sa process ng Point of order, Mr. Chairman. So, sa statement ho, kailangan na natin yung isa kung talaga. Baka naman ho, ang DILG talaga, ang right department na mag-transmit sa atin kung talagang kailangan. Kung hindi naman, ay di tayo ho ay gagawa na sa resolution requesting the provincial office to transmit the decision of the Your Honor, as a matter of fact, I have no in my office any official document pertaining to that matter. Oh. Wala ho siya eh. Wala ho siya dokumento. Wala so, akong dokumento pinaka-the best ho siguro niya. And as I have said previously, anybody who's interested can post query to our office. Can post query. But it's not in our own volition to furnish you any document unless otherwise sought. So now we are requesting the documents to transmit properly. Yeah, you can request to the provincial office. Why not? Mr. Chair. Honorable Linato. Kanina pa po natin pinag-uusapan kung sino tamang departamento. Dito po, sa order ng ombudsman, sinasabi ng ombudsman na ipatupad ito ng DILG. Di ho ba? Sino po ang kasama ng ating provincial director nung magpunta dito para i-serve itong decision na ito? Ano po? Ay kung sasabihin po natin anybody interested, hindi naman po tayo anybody. This is the august body of the Sangguniang Panlunsod where the ABC is an ex officio member of the august body. Sino po ba ang nagpapaseminar sa atin sa lahat dito? DILG. Sino po ba ang nagbibigay sa atin mga legal opinion? DILG. Ano po ba ang pinatutupad nating mga parliamentary procedures dito? Saan po ba nanggaling? DILG. Ibig sabihin, DILG po ang dapat nagpapadala sa atin dito. Ano ho? Ay alam na ng lahat na equal body po, Mr. Chair, Your Honor, excuse me. ng ating mayor ay alam na alam ko naman pong alam din to ng ating DILG. Nang inutusan nga po ng ombudsman para mag-serve nito ay DILG. Pero ang ating DILG hanggang ngayon wala pang kopya nito at hindi alam kung sino ang dapat magdala nito sa Sangguniang Panlunsod, Mr. Chair. Mr. Chair, ako ang kasama. But I have no authority to handle the papers. Only the provincial director. Kaya ko ba naman ipag-iitan yung hindi akin isusuot ko sapatos? Diretsahan ng pulong. Actually po ay... Actually, only the provincial director has the power to serve. Hanggang doon lang. Wala akong papel. Hindi ako binigyan Only the provincial director has the power to serve? To serve. Hindi ini-empower ang lower level. So sa iba pong bayan, mga munisipyo, ay hindi, yung mga municipal DILG hindi po authorized mag-serve. Hindi rin. Kasi in case of local elective officials, higher municipal city level, the SOP of the DILG, the one serving is the regional director in your level. In case of barangay and others, the provincial director who may be delegated by the regional director. The regional director had delegated the power to serve to the provincial director. Hindi dinelegate sa akin. Yun. So hindi lang po dinelegate sa inyo. Pero pwede po kayo mag-serve kung kayo... cannot be. Hindi rin po pwede. Kasi walang memorandum direct from the higher authority. If there is a memorandum direct from the higher authority, pwede po kayo mag-serve. Kung naka-address sa akin. Yun. So ang maliwanag po dito ay bypass po ang inyong opisina. Binaypass po ang inyong opisina, diniretso na po from provincial, diniretso na po nila sa respondent. Nakipag-coordinate lamang sa amin ang aking provincial director na samahang mag-serve. You see the memorandum, if you will peruse the memorandum from the Ombudsman to Yusek Panadero, from Yusek Panadero to Regional Director Brion, from Director Brion to PD Bartolabak. Pagdating doon, wala na. Wala na si DILG ng Lipa. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Ano ngayon ang akin tungkulin dyan? Di chuchula ang taga-chuchula ako, taga-sama.
Magandang umaga po sa ating lahat. Naiintindihan ko po ang sentiments po ng ating pong DILG. Lalo na po sa pagsuserve nito pong notice na tinatawag po natin. Kung maliwanag po sa prerogative po ng provincial director na sila po ang may authority to serve, then we have to take it as it is, as a collegial body dito po sa ating lungsod, na hanggang dun po talaga ang authority lamang ng ating pong city DILG. But, sir, you mentioned also that you were part nung pagsaserve. Ibig ko pong sabihin, you were a witness to the issuance or the service of the provincial DILG. I think, Mr. Chair, that alone is enough for us. Certification from the local DILG that it has been personally served in his presence by the provincial DILG. And I think, Mr. Chair, the requirement of asking the provincial DILG to serve us also the same is no longer required. One, because wala naman po talaga tayong kinakailangang maging positive action towards this. The mere vacancy in the seat of the ABC is not an actionable item on our end. It is an actionable item on the end of the Association of Barangay Councils. Sila na po yung mayroon pong internal mechanism, and I'm thinking maybe we could ask not only the documents from Kapitan Kerubin na photocopy, but also a board resolution stating that the service has been done to the ABC, there has been vacancy, and that by virtue of the bylaws operating under the Association of Barangay Council, the Vice President is now the assuming power dito po sa presidency. At sa atin po, by virtue of a collegial body na mayroon po talagang automatic office assigned not to the person, but to the office holding the highest office in the ABC, we have no choice and we need not have any positive action, but perhaps to just peruse through the documents to see whether or not it is authentic and it is already complete. But for us to concur the appointment of the ABC, no need na po siguro sa atin yon. So probably instead of waiting pa po for the next session for us to request for the certification from DILG, we could just reiterate po na the DILG in a session wherein members of the Sanggunian are present and has assembled for this purpose is certifying that the provincial DILG has already served the Ombudsman order, thereby declaring also that the position is vacant. And then, apart from that, yung pong dokumentong ibinigay po ni Vice President Kerubin and the board resolution stating that the members of the board have already determined according to their bylaws that he is indeed the supervening power po dito sa ating pong vacancy. Okay po. Yung pong board resolution po ng ABC, hindi na rin po siguro kailangan dahil meron na rin po ditong certification na siya po talaga yung duly elected Vice President. So, thank you po, DILG officer, for enlightening the Sanggunian regarding the process sa appointment po ng ano. May question din po sana tayo kayo sa city personnel. Yes, sir. Dapat to regarding naman po sa Civil Service Commission rules, regarding po sa appointment po ng, as member naman po ito ng konsehal, hindi na po sa atin po city personnel, yung pong process naman po or requirements, hindi na po ito as ABC President, pagpa-assume po siya as employee ng Sangguniang Panglungsod or as member ng Sangguniang Panglungsod. Magandang umaga po sa lahat ng mga konsyal at sa ating kagalanganan na Vice Mayor at sa lahat pong naririto. On our part po, ang amin lamang kakailanganin ay di yung kanyang panunumpa at saka letter from the head of the Sangguniang, which is the Vice Mayor, informing us na maroon na kayong bagong konsyal in the name of so-and-so. So that's the time we will include him in the payroll. At yan pong assumption yan ay siyempre pag nag-assume, kailangan din ang certificate of assumption ng head ng body, which is the Vice Mayor. Kasi from the time of assumption, dyan magsisimula kanya sweldo eh. At ang kanyang salary ay to be withdrawn as voucher at ang kanyang secondary salary ay to be included in the regular payroll. So, concern ko lang ho dyan kasi ang concern ko tunay dyan, yung pagkakaalis ni Atty. Makasahit, yung kanyang 3 co-terminus, kung may casual pa rin. So, ano ho mangyayari sa mga tao ngayon in case na magpalit ho tayo ng ABC President?
Pagdating sa mga coterminous employee, although that is the staff previously used by Councilor Makasait, yan ay coterminous at the term of the appointing authority. Be informed that the appointing authority is the Vice Mayor. So the option ay nasa Vice Mayor. Pero ang alam ko dito, protocol ay pag umalis yung nakaupo, ay either na nagre-resign na yung mga coterminous. Yan ang protocol. Pero ang penal niyan ay nasa Vice Mayor being the appointing authority. Okay, thank you. So, isa pa ho, yung in case ng yun yung pagkakalas ni Atty. Makasait, anong date ho talaga officially na-inform ho ang I would like to inform this body na as of now, we have no communication yet from proper authority that Atty. Makasait was already dismissed from the service. In fact, we include him in the payroll of October 6 to 30. We do not have basis to delete him in the payroll because as of that date, we believe he is still an employee. Wala kaming natatanggap na kahit ano. What will be our basis in determining na he is a dismissed employee? We cannot base our decision based on rumors alone. Kaya nga ho, it must be documented. Gagawa ho ng kaguluhan nyo sa DILG na ayaw niya mag-official statement from the local DILG. Dahil nga ho, pati yung magdo-domino effect na ho yan, pati sa sweldo ho at sa mga coterminous ng kwan. So, sinong proper department na mag-i-issue sa inyo ng formal na communication para ho diyan kay Atty. Makasait? Pinaalis sa amin sa payroll, sa attendance, paano ho namin naalisin din sa attendance kung ganito ho mangyayari? Well, I was informed that the provincial director sent me a letter regarding this dismissal. Pero as of now, we have not received any. So, yun nga rin ho. So, we presume na as of this date na kunsyal pa siya. Wala kaming impormasyon eh. Walang sulat. Kaya nga ho, dapat maging stand din ang sanggo ng panluso dito. Kung wala ho talagang official communication sa atin, hindi ho natin maaaring i-accept si Kapitan Kerubin dahil ito ho ay magkukuhan ho ng epekto sa lahat ng departamento dahil wala pang dokumentong nakakarating sa kanila. Tayo man ho, may dokumento, pero hindi ho official na communication ho dito, kundi dala rin lang nila at ito ho'y Xerox copy. Kaya ho ito'y siguro, pinaka-the best nga ho, Mr. Chairman, ito ay atin hong i-repair sa committee ho ng rules and privileges para ho sila mag-aral nito, para matulungan na rin ho natin ang mga department head na concern na dadaanan like accounting, treasurer, budget, the city personnel officer. So yun ho ang mga concern at saka ho yung tatlong coterminous ho ng nito hong kwan, maliwanag ho na dapat naman tuloy pa rin ang sweldo kahit wala na yung ABC President. Actually po, ay bilang ako po yung signatory sa mga payroll ng all elected and appointed members, members po ng sanggunian, pati na rin po yung mga staff, ay kinaskas na po sa payroll si Attorney JR, lahat po ng benefits and honorary benefits, salary, lahat po inalis na rin po. So, yun nga po sinasabi ko, sometimes we have to assume if yung proper authorities ay hindi po tayo ini-inform through a committee hearing. The Honorable Mendoza. Yes, salamat po sa ating Vice Mayor. Gusto ko lamang linawin sa atin hong personal officer. Ito ba'y first time na nangyari dito sa atin na magtanggal ho ng isang elected official? As far as I know, in my entire incumbency, parang ngayon lang. Ngayon lamang po. So, kaya hindi pa ho natin alam ang proseso kung paano. Doon ho sa mga nangyayari na appointed employee po ang tatanggalin. Paano po ang proseso? Sino po ang nagsiserve kung may kaso po sa ombudsman, kung may kaso sa civil service, at kung sa iba pa hong ahensya ng ating gobyerno? Paano po ang proseso doon? Ay kami napaparnisan eh. In fact, we are furnished a copy of the decision. Ito nga lang, nagtataka ko, wala kaming kopya ng decision. So kahit na ho anong in fact, notice, Xerox kahit copy, we do not have. Ako ngayon naghahanap, wala ho talaga ipinadadala. So, yung iba ho ay ang pinagpapadala, hindi naman ho DILG, ano ho opisina nagpapadala noon? Ay, kung minsan kasi, pag mga empleyado, mostly papatak yan sa appointing authority, which is the mayor. And then the mayor immediately furnish our office regarding the decision. Okay. So, maliwanag ho na wala ho kayo natanggap. Wala. Kasi siguro ho, pagka-serve ho kaagad noong na-serve kay Atty. Makasait,
hindi naman niya in-inform at hindi rin naman siguro si Nerv sa ibang opisina. Pero sa tingin ho ba ninyo ay dapat? Kasi may mga kailangang ayusin. Being the personnel officer, may mga kailangang ayusin sa payroll, sa mga salaries. Marami so dapat po yan. ina-inform Kasi kayo. aside from the payroll, we are submitting our report to the Civil Service Monthly as well as the GSIS. Kaya kailangan namin yan. So, sa tingin po ninyo dapat na meron dumating talaga sa inyo? I have an information that the provincial director ay nagpadala sa akin ng kopya pero hindi ko alam kung bakit hindi dumating sa akin. Meron hong naulit sa inyo na nakaulit sa akin. Wala hong nag-receive sa opisina Kasi ninyo? yung isa, katulad nung pangyayari doon sa mga suspension, I was furnished a copy by the provincial director. Pero this time, ay wala. Wala akong natatanggap. So siguro ho, pwede mag-inquire ho ang ating personnel tungkol po dun sa sinasabi. Kasi kung yun po yung official document, kailangan po merong transmittal at merong receive copy dapat ang personnel. So kailangan hong umaksyon na rin ang ating personnel office kung may naulit po sa inyo na nagpadala ho ng sulat sa inyong opisina. And in fact, I am waiting for that copy. Hindi Saan ba ko naman yan nahabulin? Hindi ba ho pwedeng kayo ang sumulat doon? No, hindi. Na may na-mention ho kasi sa inyo? kung dito nga sa sanggunian na dapat siguro kung nakatanggap yung person concerned, kayo agad dan ma-inform being the vice mayor and the colleagues in the sanggunian. Hindi namin mahirap. Imagine you are an elected official. Pagdating sa mga jurisdiction ng wala kaming kwan dyan elected official kayo. So, we will be hanging pa rin kung walang mga transmittal na nangyayari at hindi siguro hindi kayo makaka-aksyon dahil walang transmittal sa inyo dito sa sanggunian. So, sino ho, dapat malaman na rin natin at dapat ayusin na rin ang mga notices kung kailangan, kung saan mga opisina dapat dumating yan. At siguro para hindi maguluhan, ay ang executive department pa rin, ay siguro dapat inaalam na rin nila na may nangyayari ng ganyan, hindi pa rin naiimpormahan ang executive department. Maraming po salamat, Vice Mayor. Doon din natok. Mr. Chair, naniniwala po ako sinasabi ni City Personnel na hindi tayo ang dapat na humingi. Kasi po, yung pagkakandak ng election ng ABC ay hindi ang sangguni ang panlunsod ang nanguna. Hindi ho ang Vice Mayor ang nanguna. Hindi ang City Personnel ang nanguna. Hindi ang Mayor's Office ang nanguna. Sino po ang nanguna sa pagkaroon ng eleksyon ng ABC President? Ang DILG Lipa. So dapat po sila talaga, na sila nga ay wala daw kopya. Galing na sa boss nila na nag-coordinate sa kanila, siya naman po ang nagsabi, na kinoordinate ng Provincial Director sa DILG City yung pagsiserve. Pero hanggang ngayon, wala siyang kopya. Ay tayo kaya ang magkaroon ng kopya. Ay DILG na mismong may supervision sa ABC ay wala. Ibig po sabihin, incumbent ABC pa rin si Attorney J.R. Makasaet. Salamat, Vice. So, thank you po, Ronnie De Castro, ating pong city personnel. Siguro po ay the only thing na pwede po natin gawin as of now ay magkaroon po tayo ng further hearings regarding po this matter para po maayos po natin talaga lahat po ng mga kulang para po makapag-assume. And considering din po naman na wala na din po naman dito si Kapitan Kerubin, wala rin po talaga mag-assume. So siguro po ang number 1 ay yung pagpunta mismo ng Vice President dito sa Sangguniang Panglunsod to assume his position. At dala po niya dapat yung mga documents required. Kung wala naman po dito ang si Kapitan Kerubin, so wala rin po talaga tayong dapat pag-usapan. At yan po ay, we will left it sa good judgment ng Vice President kung sa tingin po niya siya po ay qualified or siya po yung duty bound na maging ABC President, nasa kanya na pong kamay yun. The matter is referred to the Committee on Rules and Privileges and the Committee on Good Government. Session resume. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Puwa is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating mga bisita.
So, Committee Report House Number 2015-042. Mr. Chair, provided that all the City Council have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Katipon and Lebiste. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second for adoption? Seconded by the Honorable Lebiste and Katipon. Discussion? Objection? The chair hears none. Committee report number House -2015-042 is hereby adopted. Next. Mr. Chair, Committee Report House Number 2015-043. Again, Mr. Chair, provided that all City Council have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded by the Honorable Lebiste. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Again, Mr. Chair, Committee Report House Number 2015-044. I move that we dispense the reading of the committee report, Mr. Chair. Any second? Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second for adoption? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Next committee report, the Honorable Linatok is recognized. Nag-walk out po. Hindi naman. Oh, any member? Any member po? Wala din. We'll proceed to our next agenda, business for the day, Mr. Secretary. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, provided that all councilors have a copy of the committee report of the Committee on Finance, I move that the reading be dispensed, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Motion? I move for the adoption of the committee report, Mr. Chair. Any second for adoption? Seconded by the Honorable Briones. Discussion, the Honorable Katipon is recognized. Mr. Chairman, gusto ko lang malaman sa chairman ng Committee on Appropriation about the agreement between the City Government Land Bank of the Philippines, President Chief, through duly authorized President Francisco, yung Visa Debit Card Payroll, paano ang gagawin natin dito? Mr. Chair, bali po ang payroll ng City Government of Lipa, once nagkaroon tayo ng authority sa mayor, malilipat na po ang ating payroll sa Land Bank. So ito ho ay i-close natin sa DBP. Apo. At ito po, ang lahat ng document files natin, naka-turn of, meron na po tayo, lahat po tayo, from elected to all the appointed, meron na po tayong mga specimen signature at yung mga cards po natin ay iniintay na lang po itong MOA para mag-print at para po ma-deliver na din yung kiosk ng ATM dito po sa City Hall building, Mr. Chair. So, paano, ano kayang nangyari doon? Halimbawa, meron kang nandun ng iyo sa DBP na deposito, tapos meron ka pa doon pondo. So, paano ho yung pondo? Transfer na rin o dapat i-close mo individually ho yung iyong account sa DBP? Ang alam ko po, Mr. Chair, nung kami po yung nag-committee hearing, ay it goes with it po. Yung paglipat po ng pag-approve po natin itong MOA at na-execute po nila, yung authority ay ma-execute po yung kontrata. Kasama na po yung deposito natin sa DBP na malilipat sa Land Bank, Mr. Chair. So, hindi na ho, Mr. withdrawin ng isang individual na empleyado yung... Ay, hindi na po. Okay. At dito nga po ay dapat meron tayong 100 pesos na initial deposit. Pina-waive na po natin para ang mga empleyado hindi na po isa-isang mag-deposito ng 100 pesos. Ito po ay magiging automatic debit na lang sa susunod na payroll once na-implement na po ang MOA na ito with Land Bank. At ang mainam po nito ay may mga kadagdagang benepisyo ang ating mga empleyado sa Land Bank.
Kagaya po ng mga halimbawa ay mga emergency need, pagka nabagyuhan, pagka po mag-e-enroll, pagka po may emergency na hospital, pwede po silang mag-file ng loan na through text lamang po sa pinapaliwanag po ng manager ng Land Bank. Through text lamang po, pwedeng mag-apply ng loan ang ating mga empleyado, mga emergency loan po, na yun po ay automatic na ipaprocess nila at ang sabi po nila sa akin ay during the committee hearing ay baka one day ay kaya nilang mapa-aprobahan yung mga loan na i-apply ng ating mga empleyado. Ano po? The Honorable Mendoza is recognized. Gusto ko lamang hong dagdagan yung sa sinabi po ninyo at magtanong na lamang na kaunti. Doon sa mga nabanggit ninyo na pwede ang loan through text na may mga ibang benepisyo na matatanggap, yan gohi part na of the Memorandum of Agreement? Ay, hindi pa po. Hindi pa po, Mr. Chair. Yun po ay once na approve natin yung paglilipat ng payroll sa kanila, saka po papasok ang panibagong agreement. Dahil pati po sa mga elected, iba po ang magiging agreement kung maglo-loan po ang elected. Halimbawa, dahil meron po silang cut-off, halimbawa, na 45 days before the termination of the incumbency of an elected official. Yun po. Ganun din po sa mga retirable, halimbawa. So, may kwenta po sila ganun. Bukod po yung mga MOA sa paglo-loan. So, yun po muli, ay dadaan po muli sa sanggunian. So, yun po ay pangako po nila para ho siguro, nag-promise sila para ilipat na rin lamang Hindi sa naman po. Yun po ay sadyang kasama sa kanilang proposal na hindi naman na nga ho nilagay sa ating, nabanggit lang po nila sa atin during the committee hearing, ang mga freebies na yun po na po pwede lang i-offer sa mga empleyado ng City Government of Lipa, Mr. So, Chair. add-on po lamang yan. Kasi ako naman Yes, sir. po ay 2 taon na rin ho na gumagamit ng DBP. Maayos na rin naman ang serbisyo ng DPP at hindi man ako nagkakaproblema. Yun nga lamang po, nagulat nga rin lamang po tayo na bigla pong ililipat sa Land Bank. Akala ko ho ay kaya ho ililipat ay kasama na yan sa memorandum yung inyong mga benepisyo na sinasabi ninyo. Baka naman ho ang DBP may mga ganyan ding offer ay siguro naman ho ay papantayan din kung ano ang kayang i-offer ng DBP at papantayan din kung ano ang ino-offer ng Land Bank kung tayo magse-stay sa DBP. Pero anyway, it's choice naman po yan ng atin pong mga empleyado kung sila po ay pumayag na ilipat po. Pero ako naman po ay sa serbisyong natanggap ko sa DBP, ako naman po ay ayos po yung aking ATM card. Okay po. Salamat po. So, Any further discussion? I reiterate my motion for adoption of the committee report, Mr. Any Chair. objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Business for the day, Mr. Secretary. This is for the day. Number 1, kautusan bilang 2015-002 adopted by the Sangguniang Barangay San Lucas. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 2, kautusan bilang 2015-003 adopted by the Sangguniang Barangay San Lucas. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Annual budget for CY 2016 ng Barangay Sabang. Committee on Appropriations. Request of Engineer Pansa, OIC, CPOS for the passage of an ordinance prescribing the specific utilization of trust fund that Refer to was the Committee on Peace and Order. Number 5, reclassification Appropriations. Reclassification Land request of use. Mrs. Lucila Quinto Maralit. And number 6, reclassification request from Agri to Residential of Spouses Cornelio and Teresita Land use. Norte. And number 7, monthly report of assessment for the Noted. month October 2015. Resolutions and ordinances for third and final reading. May I request that item number 4 be referred to? Resolutions and ordinances for third and final reading. So, yung based sa committee report. Based muna sa committee report. Hindi, ito muna. Tapusin mo na rin. Lead committee. Okay po. So, resolution and ordinance. Lead committee po ng number 4 ay appropriations. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, Committee Report number 2015-042, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Proculo Fontelo
and Lolita Fontelo with an area of 200 square meters from agricultural to residential use located in Santa Toribio. Second. Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Committee Report 2015-043. I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Lester Q. Milan with an, and Roxanne Milan with an area of 293 square meters portion from a total area of 508 square meters located in Barangay G's from agricultural into residential use. Any second? Seconded by the Honorable Katipon. Discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Committee Report 2015-044. I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Cesar Marasigan Umali with an area of 647 square meters portion from a total area of 847 square meters located in Barangay Duhatan from agricultural to residential use. Any second? Seconded by the Honorable Katipon and Lebiste. Discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege. Di pa pala. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I move that we pass a resolution authorizing the city mayor for the passage of a resolution granting authority to the Honorable City Mayor Maynardo A. Sabili to enter into and sign a memorandum of agreement between the city government of Lipa and Land Bank of the Philippines, represented by its president and chief executive officer Gilda E. Pico through her duly authorized representative DM Francisco G. Amponin regarding the Land Bank's Visa debit card payroll system for LGU of Lipa for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Manfero. Discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege, the Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, nakipag-usap po tayo sa maraming principal ng National High School at next year po i-implement na ang senior high, yung pong grade 11 at saka grade 12. Ang concern po ng maraming principal ng National High School ay iilan daw pong eskwelahan ng public ang mag-o-offer ng senior high. So ang concern nila ay hindi ma-accommodate lahat ng graduate ng public high school ang magsi-senior high. So ito po yung malaking problema sa ating mga kababayan sapagkat yung iba pong mga napasok sa public ay walang pampaaral sa private schools. So siguro po dapat nating ma-address ito, mapag-usapan sapagkat ito po yung napakalaking concern ng mahihirap nating kababayan. So sana po ma-repair ito sa tamang komitiba at malaman natin sa DepEd ano ba ang kanilang programa, anong kanilang gagawin upang yung mga public high schools na ito ay may mapasukan sa kanilang senior high, grade 11 and grade 12, Mr. Chairman. Referred to the Committee on Education. The Honorable Katipon is recognized. Gusto ko lang dagdagan yung kay Consul Raul. Kung natatandaan ninyo dito, yung mga konsihal, nagparito dati yung dating DepEd Superintendent. Anong pangalan nitong dati? Monforte. Monforte. Naluksuhan din yan. Sabi, kumpleto na ang ready na sa K-12 ang DepEd. At may allowance pa rin, 15,000. May allowance sa 15,000 ang sabi ho. So gusto ko iparating ito sa ating mga teacher na sa mga estudyante, mismong DepEd Superintendent Monforte nagsabi na ready na sa K-12 ang DepEd. So siguro nga dapat ito yung makakuha ng Committee na Edukasyon na makastigo natin nga si Dr. Monforte kung tunay na, kung sinong tunay baga o yung sinasabi ni Consul Raul. Dahil kita ko si Consul Raul ay pumunta sa mga barangay. At siguro nagsusumbong nga yung mga high school. Ay, tapos sasabihin naman ni Monforting ready na to K-12. Ay siguro atin hong tingnan yan at yun hong atin set pa ng 2016 ay atin na rin hong ituon diya sa K-12 na yan.
Actually, i-add ko lang, sinabi rin, tanda ko, sinabi ni Mr. Monforte na ready na daw yung mga national high school at yung hindi po ma-accommodate at gusto sa private school, Lasal, Mabini, Canosa, ay bibigyan daw po nila ng allowance na 15,000 per bata. Yung po ang sinabi po nila dati before. Kaya po tayo ay kampante na wala pong problema. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, yung pong kung ang isang national high school po ay hindi pa ready, yun po ang mga eskwela pwedeng ipadala sa private school. Na yun po meron tayong tinatawag na voucher system. Yun po siguro yung sinasabing 15,000 na kung saan ay ito ay magmumula mismo sa DepEd, yung voucher na ito napapadaanin sa ating division na kung saan ang mga hindi capable pa ng mga national high school natin ay ipapadala sa private. Pero meron po tayong ngayong aaprubahan din kasama sa budget at nagmeeting na po ang school board na 25 million for additional classroom para po sa K-12. At ganun din po ang ating sports academy ay once na-release po ang yung loan natin, hindi pa naman po kasi natin nagagamit para doon sa sports academy yung 150 million para po sa completion nung first phase. Na kung yun po ay marirelease, na yun naman po ay approved na, ay magkakaroon po ng additional facility which is K-12 ready din po. Pero sa katunayan din po talaga ay kulang at kulang pa rin po sa dami po ng ating estudyante. Kaya po nga po ay tatawag tayo ng isang committee hearing kung papaano natin mas matutugunan ang concern natin na ito hinggil sa programa ng national government sa pangunguna ng ating Pangulong Pinoy Aquino, na ito po ay talagang gustong-gusto niya na matupad sa kanyang panahon. At aalamin din po natin kung gaano kahanda ang national government sa pangunguna ng ating kababayan mismo, si Secretary Luistro, para po sa concern ng K-12 dito sa lungsod ng Lipa, Mr. Chair. Any further discussion? Objection? The Chair... wala pala. Referred na po ito sa Committee on Education, so the Chairman is requested to conduct the necessary hearing. Meron pa po, announcement, urgent matters. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, I move that we consider item number 3 of the business for the day as urgent, the annual budget of Barangay Sabang, Mr. Chair. Jointly moved and seconded. Discussion, objection, the Chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Likewise, Mr. Presiding Officer, I move that we pass a resolution concurring the approved annual budget of Barangay Sabang, Lipa City in the amount of 12,200,796 pesos for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion, objection, the Chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Briones is recognized. Mr. Presiding Officer, magandang umaga po. Tayo po ay napakapalad dahil po may binigay na pondo coming from the national government through AGA Party List Congressman Nicky Briones para po dito sa construction ng multipurpose building. Para po ang proposed ABC building po kung saan mag-oopisina ang lahat ng mga kapitan, konsihal, mga organisasyon ng barangay functionaries. Ang una pong kanilang location ay dito po sa City Hall compound. Kaya lang po, Mr. Presiding Officer, we have received a certification from sa engineer's office na wala na pong available na lote dito po sa City Hall compound dahil po may for future and long-term development plan dito po sa City Hall. And I would like to, and naka-receive po ako ng letter coming from our ABC na
kung po pwede po, para hindi masayang ang pondo na 10 million coming from Congressman Nicky Briones ng AGA Party List, ay itatransfer po ang venue from, location from City Hall compound to the old LCTC compound. Kasama po ng mga opisina ng GSO, dun po sa area na yon, sa Barangay Uno. So, Mr. Presiding Officer, with that, I would like to propose a resolution relocating the proposed site of the multipurpose building, open close parenthesis, ABC building, from the City Hall compound to the old LCTC compound. Mr. Presiding Officer. Any second? Seconded. Discussion. The Honorable Katipon is recognized. So, bago sana natin ipaso yung resolution, hindi ako pabor diyan. Tingnan ho natin yung site na kwan, unang-una, wala na hong paglalagyan doong lote sa old Lipa Public College. Makikita ho ninyo yung perimeter na, yung punong-puno na ho. Baka ho, kasi magandang project ho yan para sa mga kapitan. Baka ho po pwedeng din ho yan sa tabi ng hospital ng Lipa. O kung saan ho din sa engineering compound. Kasi kung ilalagay ho natin diyan sa kwan, wala na unang-una, wala ho lote dyan. Walang lote ng mapapaglagyan ho sa tabi ho ng RD. Dini, napakagandang project ho ng AGAP yan ni Governor Nicky Briones. Kaya ako yan ay atin namang itatago doon sa Tagon-Tago. Baka hindi makita. Any available ko na lang. Yung dito sa compound ng anong tawag dito sa compound na ito? Mayor Solis compound. Yan. Sige po. Pwede ko pong i-amend ang aking first proposal na resolution to, pwede pong i-transfer, again, a resolution relocating the proposed site of the ABC building from the City Hall compound to any available conducive Lipa government property. I so move, Mr. Presiding Officer. Any further discussion? The Honorable Mendoza is recognized. Lilinawin ko lamang po yung sinabi po ni Konsehal Nilo na kung pwede dito rin sa loob ng City Hall compound. Yung resolution po ay City Hall compound to any government property. Lipa City Government. So, alin po ang ililipat niyo pa ho ay samantala kung pwede nga hong dito na rin lamang. So, can we stick to the Lipa City Hall compound para ho mas pakinabangan at mas madaling puntahan ng ating mga kasama sa barangay? Mr. Presiding Officer, according to the city engineer, meron pong future development na gustong gawin dito po sa ating existing City Hall compound. Kaya po ayaw muna nila ng any addition or development within the area. At meron po akong papel po dito. Ito po'y galing na po sa engineering na nagsacertify na meron pong available lot doon po sa old LCTC compound. So, kung makikita ho ninyo kasi yung LCPC compound, yun ho unang-una, kaya ho inalis natin doon ho yung LCPC dahil ho sa cost ng traffic. Ngayon ay yun puro building na pinakikinabangan pa rin ho. So, saan kaya ho doon? Kasi kung ayaw ka ho nyo sa Bulacnin, doon sa paglilipatan ng City Hall. Lalapit ho natin down. Kaya nga po, ang mas maganda nga siguro, ang inyong amendment, Konsehal Nilo, na gawin na lang pong any available pan, any available place. Okay, sige po. Further discussion, objection, the chair hears none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Presiding Officer. Urgent matter, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, along with me is the letter request of ito po yung na-refer na po sa akin noong nakaraang June. Ito po yung request po ni Mr. Emmanuel Makasait regarding their classification request of their property located in Barangay Dagatan, Mr. Chair. I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Linatok and Monfero. Discussion?
Objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Emmanuel Makasaet located in Barangay Dagatan from agricultural to residential use, Mr. Chair. I second the motion. Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, ito po yung na-refer na rin sa akin last November 4. Ito po yung request po ni Mr. Christine Siong. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Linatok. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ms. Christine Siong with an area of 200 square meters, portion of their property with an area of 6,519 square meters located in Barangay Bagong Pook from agricultural to residential use, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Linatok and Briones. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ang sangguniang panlunsod po ay marami pang pondo na nakalaan sa maintenance and other operating expenses na baka po sumobra lamang ay ilalagay po natin sa representation na expenses ng same office, Mr. Chair. Baka po pwedeng ito ay ma-refer sa committee ba? Refer to the Committee on Appropriations. Likewise, Mr. Presiding Officer, the matter be considered as urgent and approved on third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Ano na? Ito po ay naka-refer na bago pa po tayo maging chairman ng Committee on Appropriation na request po ng ating General Services Office na kung saan meron po silang excess na 2 million sa insurance expenses dahil po bumaba ang kagastusan natin dahil nag-depreciate na po yung mga insurances ng ating mga sasakyan. At meron din pong sobra dahil meron pong mga insurance company na hindi pa nagpadala ng billing sa ating gobyerno. Kung kaya nga po ito ay papasok na maging savings na. Ay ang atin pong sangguniang panlunsod ay may hinihiling din na mga repair ng building. Ang sabi po ng GSO, kasama po ang sangguniang panlunsod para sa repair ng CR at ilang mga tiles. Kaya po, yun po ay nakapaloob sa repairs and maintenance of office buildings sa halagang 1.4 million. Kung kaya nga po, I'm requesting that this matter be considered as urgent and approved on third and final reading. The realignment of 2 million to be taken from the insurance expenses of the City General Services Office to be made available to repairs and maintenance of office buildings in the amount of 1.4 million and repairs and maintenance of other structures in the amount of 600,000 for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Excess po yan, excess. Opo. Excess. Excess. The Honorable Mendoza is recognized. Yung 2 million ho na excess na yun, ay saan po gagamitin sa pagpapagawa po ng ating mga opisina ng ating City Hall? Yes, Mr. Presiding Officer. Ay naka-identify na po diyan kung ano po ang mga gagawin o ito po itemized na kung ano mga opisina? Sa kanila pong listahan ay meron, hindi lamang po na-provide sa atin. Ang isa lamang po na nasabi sa atin ay ang opisina ng sangguniang panlunsod, ang isa sa kasama po dito sa repair ng offices, Mr. Siguro Chair. naman po yan ay hindi urgent matter. Baka naman po pwedeng magkameron ho tayo ng isang committee hearing at na magkameron ho at kung anong mga opisina po ang paglalagyan Actually, po natin. Mr. Chair, nag-conduct po tayo ng committee hearing dito. Hindi lamang po umabot sa ating cut-off, kaya po ay nirefer na po natin sa urgent matter, So Mr. baka Chair. humaalala na po ninyo kung ano po yung mga gagawin kasi nagkameron pala ho ng committee hearing. Ito po ay isa nga lang po sa nabanggit nila ang sangguniang panlunsod, Mr. Chair.
Yung other offices po hindi nila nabanggit. At ang atin naman pong... Pwede pong malaman kung ano daw po ang gagawin sa Sangguniang Panglungsod. Ang isa po ay ang ating mga CR at yung mga tiles po. Doon po, yun po ang nabanggit ng ating... CR po, sa tiles ng CR. Yep, opo. Pwede na wag na po ang sama Sangguniang, baka may iba pong nangangailangan, doon na po dalhin. Yun nga po, kaya po, sa tunay napakarami po nating dapat ipa-repair. Yung repainting na lamang po ng ating City Hall ay kailangan na rin. Yung pong mga bintana dito sa ating Sangguniang sa third floor ay marami na rin hong pagawain, yung mga kisame po. So, too many to mention, kaya po nilalamsam na po natin yung 1.4 million para sa repairs and maintenance of office buildings. Yung nabanggit pong yun ay kasama po sa inyo na committee hearing, yung mga repair ng pintura, mga bintana. Para ho kasing may nakapag-ulit ho sa amin na tayo ang atin pong administrasyon ay magpapagawa ng City Hall. Hindi ba ho hintayin na lamang yung bagong City Hall at meron pong 2 milyon pa uli na ipapagawa dito, ay di sana maidagdag na ho doon para meron hong hindi ko lang ho alam kung kasama pa sa budget natin o doon sa mga proposal for next year. Hindi ba ho pwedeng iyan po wag na hong ubusin yung 2 milyon at yung mga emergency na lamang po na kinakailangan. At Mr. para Chair, naman yung po, bagong City Hall po, ni anino ng request ay wala pa po sa atin. So, ibig sabihin, ito po ay hearsay pa lamang. Kagaya po ng kay Mr. DALG kanina, hearsay pa rin lang sa kanya na wala pa siyang kopya noong memorandum na galing po sa provincial office. Kagaya po ng City Hall building, ito po ay hearsay pa rin lamang. So, na wala po tayong hawak pa, Mr. Chair. Gusto ko lamang pong linawin kung ito nga po ay hearsay kasi hindi ho ba ito nabuksan sa SONA? Kung ito man po ay nai-announce sa SONA, ay plano po ito ng susunod ng mga plano. So, kasi po kung hindi ito po hearsay, Mr. Presiding Officer. Ito po ay hearsay pa rin lamang para sa akin dahil wala pa pong tayong papel, Mr. Chair. Wala hong request sa atin para tayo ay mag-authorize sa City Mayor na mag-construct ng panibagong... sige po. Siguro po naman ay saka na po natin pag-usapan yan dahil although wala, pero hindi na po siya, ako lang po kay Bibong na hindi po siya hearsay kasi sinama na po ata sa loans payable do sa budget, proposed 2016 budget. Mr. Chair, to correct po, wala po tayong nakasamang, kasi wala po tayong inaprobahang loan para sa ospital ng Lipa. Hindi, propose lang po, propose sa 2016 budget, nakalagay po doon yung sa loans payable. So, ibig sabihin po, meron na pong dokumento at ito po doon po papunta. So, ang inaano lang po natin dito ay yung pong, kung ito po ba hearsay o hindi, alam po natin talaga may plano at ito po ay documented. Documented po through sa SOLCA, documented po sa proposed 2016 budget. So, talagang papunta po diyan. Ang ayusin na lang po natin ay yung kailangan po ba ng city ng 2 million na repair, doon na lang po tayo mag-concentrate para po wag pong humaba ang ating pag-uusap. Yes, Mr. Chair. Kasi nga po ay maraming idinudugsong na hindi naman po dapat pag-usapan sa puntong ito na ang hinihingi po sa atin repair and maintenance of office building, Mr. Chair. Kaya din naman po pumunta doon sa ang ating usapan, kaya ko po naman binanggit yon ay sa kadahilanan nga ho na kayo po ang chairman ng appropriation, baka ho nabasa na po ninyo na meron na ho tayong loans payable, na proposed loans payable doon po sa ating budget. So, nanghihinayang lamang po ako Mr. Chair, sa ipapagawa correct po. po again, yung pong budget natin, naka-refer pa lamang po sa committee, wala pa ho tayong inaaprobahang budget. Nagsisimula pa lang ho tayo ng ating hearing. Ano man po ang nandoon sa ating proposed budget for 2016, pwede po yung mabawasan. Pwede pong may mabawas doon, pwede pong may matanggal doon, Mr. Chair. So, hindi pa ho yun official na dapat ay panghawakan na natin, Mr. Chair. Para po matapos lang po, sinasabi lang po ni Consel Bibong na hindi po hearsay ang planong pagkapatayo ng bagong City Hall. Ito po ay talagang kasama sa plano dahil ito po ay in-announce ng SOLCA at isinama sa proposed 2016 budget. So, balik na po tayo. Ito po hindi po hearsay. Kasama po talaga ito sa plano. I stand to be corrected, Mr. Chair, regarding the subject matter regarding the construction of the new City Hall, na hindi naman ho binabanggit dito sa request ng GSO
na realignment ng insurance expenses papunta po sa repair and maintenance of office building in the amount of 1.4 million and repairs and maintenance of other structure in the amount of 600,000, Mr. Chair. Tama nga ho, hindi nga ho binabanggit ho diyan. Ang akin naman po, ay kung atin pong matitipid at may plano na rin nga ho na magpagawa ng bagong City Hall, hindi ka tayo nanghihinayang sa 2 milyong piso na pwede namang idagdag doon sa City Hall na inyong pinaplano. Mr. Chair, repair and maintenance po ito ng ating pangkasalukuyang opisina, mga opisina. Apo. So, this is a necessity, Mr. Chair. So, I move for the approval of this, Mr. Chair. Any objection? There's an objection. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 in favor. Those who are not in favor. 1, 2. 7 in favor, 2 against, Consel Mendoza, Consel Katipon, 1 abstain, Consel Labiste. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The session is not yet adjourned because our board member, Councilor Briones, has some announcement. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Bilang presidente po ng Councilors League Batangas Federation, iniimbitahan ko po ang lahat ng aking mga kasamahan, lalo na po ang ating last termer, Konsehala Konkon and Konsehala Raul, dahil po meron po tayong gaganaping Christmas party at gabi ng parangal at pasasalamat para po sa ating mga third termer councilors and Christmas party po ng Liga sa December 4, 4:30 ng hapon sa Batangas Ballroom A, Lima Park Hotel, Malvar, Batangas. Ang attire po natin, since ito po ay awards night, ay barong na long sleeves. At pag sa babae naman po, either long gown or Filipiniana. Magdadala rin po tayo ng exchange gift na worth 500 pesos and above. Iniimbitahan ko rin po ang aming Vice Mayor, kung makakapunta po doon, ay ikatutuwa po ng aming Liga. So again, December 4 ng 4:30 PM po ang registration. Sana po makadalo tayo dahil isa rin po tayo sa bibigyan ng recognition dahil isa po tayo sa nag-participate sa Local Legislative Award ng DILG. And pati po ma-recognize ang ating pong third-termer councilors dito po sa lungsod na Lipa sa kanilang 9 years na serbisyo dito po sa ating lungsod. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po. The session is adjourned. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.
narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.